Pagkaalis ng Pilipinas sa Financial Action Task Force Gray List, tiyak na makakatulong sa paglago ng ekonomiya. Ayon yan sa isang senador. Naniniwala si Senate Committee on Ways and Means Chairperson Senator Win Gatchalian na isang ebidensya ang pagkakaalis ng Pilipinas sa Financial Action Task Force Gray List na nasa mabuting posisyon na ang ekonomiya ngayon matapos iba ng pogo noong nakaraang 2 buwan. Ang pagpasok sa Gray List ng isang bansa ay nangangahulugang mahina ito sa pagsunod sa mga international policies laban sa money laundering. Malalang sa nakaraang pogo hearing, isa sa mga ikinasok kay Alice Go ay ang money laundering na siyang inaprubahan ng Department of Justice. Kasunod ng pangyayaring ito, kumpiyansang senador na mas makakaakit ng bansa ng mga investors at mas mapapalago ang ekonomiya habang napaparami rin ang employment sa bansa. Ekonomiya ng bansa at mga OFWs makikinabang sa pagkakaalis ng bansa sa Gray List ng FATF ayon yan sa palasyo. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada! Live report! Naniniwala ang Palasyo ng Malacanang na malaking benepisyo ang makukuha ng ekonomiya ng bansa at ng mga overseas Filipino workers mula sa pagkakaalis ng Pilipinas sa Gray List ng Financial Action Task Force o FATF. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ang hakbang na ito ay makakahikayat ng mas maraming dayuhang mamumuhunan na lilikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino at magpapalakas sa ekonomiya ng bansa. Ipinunto ni Bersamin na matagal na panahong naapektuhan ang pagpasok ng mga foreign investor dahil sa imahe ng Pilipinas bilang isang dirty money haven. Binigyan din niya na ang tagumpay na ito ay resulta ng mga reforma ng Administrasyong Marcos upang labanan ng money laundering at terrorism financier sa bansa. Samantala, makikinabang din daw ang mga OFW dahil mas magiging mabilis at mas mura na ang kanilang pagpapadala ng pera sa Pilipinas. Tiniyak naman ang palasyo na ipagpapatuloy ng pamahalaan ang pagsunod sa mga pandaigdigang regulasyon upang mapanatili ang naturang tagumpay. Nabatid na si Executive Secretary Lucas Bersamin ang kasalukuyang chairman ng Anti-Money Laundering Council o ng AMLAC. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Ronda Brigada! Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Power Cell Soya Coffee. Masarap araw-arawin.